Wala nang sasakit pa kapag nakita mo kung paanong pinatay ang pamilya mo sa harapan mo habang wala kang magawa dahil hindi ka naman marunong makipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Ito rin ang dahilan kung bakit sumunod ako sa yapak ng ama ko bilang isang antingero at manunugis ng mga aswang. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw niyong tagapakinig at taga-suporta. Ipinadala ko po ang kwentong ito upang mabawasan ang galit sa dibdib ko na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin kahit lumipas na ang maraming taon. Kung ano ang dahilan, isasalaysay ko po sa aking kwento mula pagkabata hanggang sa magbinata ako. Ako nga po pala si Elo at ito ang aking kwento. The Voice Addict. Mga anak, Leti, bilisan nyo! Tatakas tayo! Tay, saan po tayo pupunta? Wala nang maraming tanong, Elo. Sige na, isama mo na mga kapatid mo. Bilisan nyo! Doon tayo sa likod ng kusina dumaan bago pa nila tayo maabutan dito. Kuya Lito, Kuya Rex, Kuya Lito, gumising na kayo. Aalis daw tayo rito, sabi ni tatay. Tara na, sumunod na kayo sabi ng nanay nyo. Bilis! Taong 1992 nang maganap ang pagtakas namin sa baryo ng Datora. Hindi ko naintindihan ang mga nangyayari dahil 10 taong gulang pa lang ako noon. Ang alam ko ay may isang pangkat ng mga tao ang naghahanap sa mga antingero at manunugis ng mga aswang upang patayin. Utos yun ng hari na ubusin ang pamilya ng mga kagaya ni tatay. Ngunit paglabas namin sa pintuan ng kusina, isang nakamaskarang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa ratan ang nadatnan naming nakatayo at nakaabang sa aming lahat. Agad kaming nilapitan ng mga tauhan nito at isa-isa nila kaming kinaladkad pasunod sa kanila. Sino kayo? Saan nyo kami dadalhin? Tay, tulungan niyo po kami! Pakawalan nyo ang pamilya ko! Mga hayop kayo! Lahat kami ay nagpupumiglas mula sa pagkakahawak sa amin ng mga taong hindi naman namin kilala. Lumaban si tatay. Sinugod niya ng suntok ang pinuno gamit ang kanyang liyabe. Ngunit hindi nito ininda ang kamao ni tatay. Sa halip, bumulong ito ng kakaibang orasyon. Lumiwanag ang maskara nito, nakahawig sa mukha ng ahas na kobra. Itinapat lang nito ang hawak na tungkod sa noo ng ama kong si Ben at nawalan ito ng malay. Anong ginawa mo kay tatay? Bitiwan niyo kami! Pakawalan niyo kami! Tay! Nay! Kuya, tulong! Tulungan niyo kami! Malakas na tumawa ang pinunong nakamaskara. Tila masaya to dahil nabihag niya kami. Pinagsisisipa ko naman ang mga lalaking may pigil sa braso ko. Ngunit masyado silang malakas. Wala kong nagawa. Galit na lumapit sa akin ang pinuno ng mga lalaking dumukot sa amin at itinapat niya sa aking noo ang hawak niyang tungkod. Kasunod nito ay nawalan din ako ng malay. Nang magising ang natutulog kong diwa, nasa ring si tatay, kaharap ang lalaking nakamaskara. Sa paligid naman nito ay nakatayo ang mga alagad ng hari na may hawak na sibat. Mapupula ang kanilang mga mata, matulis ang tenga, at ang kanilang mga kuko ay parabang kasing tulis ng dulo ng tari ng manok. Alam ko, hindi sila mga ordinaryong tao. Kung hindi ako nagkakamali,
Isa silang pangkat ng mga aswang na matagal nang tinutugis ni tatay sa baryo namin. Maya-maya pa ay nagsalita ang hari ng mga ito. Nakilala ko siya sa pangalang Solomon. Kapalit ng mga nakagapos mong pamilya, talunin mo ako sa isang duelo. Ikaw lang ang binigyan ko ng ganitong klaseng pagkakataon sa lahat ng mga antingerong ipinapatay ko. Ito ang pagkakamaling ginawa mo, hayop ka. Dahil kapag nakahanap ako ng pagkakataon, papatayin talaga kita. Huwag ka munang masyadong magmalaki. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Ang kondisyon ng labang ito ay buhay at agimat. Anong ibig mo sabihin? Kapag natalo mo ko sa laban, palalayain ko ang pamilya mo at hahayaan ko kayong mabuhay. Ngunit, kapag tinalo kita sa duelo, isusuko mo sa akin ang mahiwagang liabe na hawak mo. Kung ganun, ikaw nga walang kwentang hari ng mga aswang agalon hayupan. Ikaw rin ang nagpapatay sa mga kagaya kong antingero at manunugis na mga aswang. Bakit mo ito ginagawa? Nagtatanong ka pa. Pinatay niyo ang pamilya ko. Kaya kayo naman. Ako naman ang tutugis sa kagaya mo. Bukod pa rito, isa kayong malaking hadlang sa paghahari ko. At sa oras na matalo kita, at hindi mo isuko sa akin ang mahiwagang liabe, iisa-isahin ko kayong papatayin. Kaya na pag iniintay natin, simulan na natin ang laban. Tungkod laban sa liabe ng ama ko. Habang sina nanay at dalawa kong kapatid naman ay umiiyak ng mga sandaling yun. Pinanood namin kung paanong nakipaglaban si tatay sa hari ng mga aswang na dumukot sa amin. Unang suntok ni tatay ay naiwasan ito ng hari. Gumanti ito ng hampas gamit ang tungkod at tumama yun sa balikat ni tatay. Nagtataka ko dahil para bang walang lakas ang aking ama. Wala ring reaksyon ang mahiwaga niyang liabe. O baka natatalo siya ng takot dahil nakasalalay ang buhay namin sa labang yon. Tay! Lumaban po kayo! Tumayo ka, Tay! Nakikiusap po ako! Labanan niyo po siya! Kahit hirap at nagkalat ang dugo sa lupang binagsakan ni tatay, pilit siyang tumayo. Habang ako ay abala sa pagtatanggal ng lubid na nakagapos sa kamay ko. Halos dumugo ang pulsuhan ko dahil sa pagnanais kong makawala sa pagkakatali. Hanggang sa pasadsad na bumagsak ulit si tatay sa lupa at sa pagkakataong ito, mahina na ang ama ko. Natitiyak kong may kakaiba sa tungkod, pero may kakaiba rin sa liabe ni tatay, kaya gusto ng hari na makuha yon. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang itarak ng hari ang tungkod nito sa likod ni tatay. Tay! Ang tatay ko! Magbabayad ka! Magbabayad ka, hayop na aswang ka! Sinaktan mo ang tatay ko! Mahina pala itong tatay mo. Wala siyang karapatan sa mahiwagang liabe. Ang taong mahina at duwag, hindi dapat lumalaban sa katulad ko. Hindi ako duwag. Alam kong ginamitan mo ako ng karunungang itim para matalo mo ako. Mandaraya kang hari ka. Dahil sa sinabi niyo ni tatay, hinampas ito ng hari sa muka at sunod-sunod ang ginawa nitong pagpalo sa katawan ng ama ko. Bawat pagpalo nito ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Lahat kami sumisigaw nang makita namin yon.
Umagos ang masaganang luha sa aking mga mata nang makita ang pagkatalo ni tatay. Natalo kita. Panibagong karangalan na naman ito para sa akin bilang isang makapangyarihang hari. Sige mga alagad ko, kunin niyo ang mahiwagang liyabe. Ngunit hindi pumayag si tatay. Sinikap niyang tumayo at lumaban para ipagtanggol ang sandatang hawak niya. Kaya naman, kinuha ng mga tauhan ni Solomon ang aking ina. Saan niyo dadalhin ng nanay ko? Bitiwan niyo siya! Anong gagawin mo sa asawa ko? Hayop ka! Gaya ng sinabi ko, kapag hindi mo isinuko ang mahiwagang liyabe, uubusin ko ang pamilya mo. Saka kita papatayin. Agad na itinuktok ni Haring Solomon ang kanyang tungkod sa lupa. 3 beses yon, kaya lumabas ang isang malaking ahas na sawa mula sa isa sa kubo. Tila nauutusan nito ang ahas para lingkisin si nanay. Sa bilis ng pangyayari, nilunok nito ang nanay ko. Nay! Nay! Hayop ka! Papatayin kita! Pinatay mo ang asawa ko! Agad na inatake ng suntok ni tatay si Haring Solomon. Tinamaan ito sa muka. Kaya naman pasadsad itong bumagsak sa lupa. Samantala si tatay, ng pagkakataong yun, ay lumapit siya sa amin para pakawalan kami sa pagkakagapos. Ngunit tinuklaw ito ng ahas kaya bumagsak ito sa lupa. Ako lang ang nakawala sa gapos. Nang tatanggalan ko na ng tali ang 2 kong kapatid, itinulak ako ni tatay. Tumakas ka na! Nakikiusap ako iligtas mo ang sarili mo! Hindi! Hindi ko po kayo iiwan dito! Patayin sila! Kunin niyo ang liyabe sa kamay ni Ben! Mabilis na tumayo si tatay. Binuhat niya ako at itinakbo niya ako. Naiwan ang 2 kong kapatid. Tay! Sina Kuya Rex at Kuya Lito! Naiwan po sila! Babalikan ko sila! Kumapit ka, anak! Mabilis nitong tinaak ang daan papasok sa kakahuyan. Habang buhat ako ni tatay, rinig ko ang tahimik niyang pag-iyak, pati ang panginginig ng kanyang katawan. Tumigil siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan at itinago ako ni tatay sa makapal na halaman. Sa kabila ng pagod at sugat niya sa katawan, sinikap niya na iligtas ako. Dito ka lang, Elo. Babalikan ko lang ang mga kapatid mo. Mag-iingat po kayo, Tay. Iligtas niyo po sina Kuya Lito at Kuya Rex. Oo, anak. Iniligtas ko sila. Mabilis akong tinakluban ni tatay ng mga sanga ng kahoy. Saka ito tumakbo, ngunit hindi pa man ito nakakalayo, ay dumating na ang hari ng mga aswang na si Solomon. Pinaligiran nila si tatay at kitang-kita ko ang mga alagad ni Solomon na walang awang pinagtulungang atakihin si tatay dahil maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon. Malinaw ko talagang nakikita ang ginawa nila sa ama ko. Pinagtulungan nilang saktan si tatay. Winakwak nila ang tiyan nito at pinag-agawan ang lamang loob. Habang si Haring Solomon naman, hinawakan niya ang braso ni tatay. Tinanggal niya ang maskara at kinagat niya ang braso ni tatay na may suot na liyabe. Pinutol niya at ibinigay sa isa niyang tauhan. Doon ko nakita ang nakakakilabot nilang itsura bilang mga aswang na agalon hayupan. Tagumpay! Nagtagumpay na naman tayo! Lahat sila ay lumuhod sa harapan ni Haring Solomon. Nagdiwang sila habang si tatay, kita ko na nakatingin sa akin hanggang sa tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Parang sasabog ang dibdib ko dahil sa matinding galit, lalo na nang kunin nila ang katawan ng aking ama. Dinala nila ito pabalik sa kanilang kuta
Kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan sa gubat na yon, nanginig ang buong katawan ko dahil sa pinagsamang takot at galit. Diyos ko, ang pamilya ko. Paano po sa isang iglap? Naulila po ako sa mga magulang. Ang mga kapatid ko, tiyak napapatayin din sila. Tulungan niyo po ako, Panginoon ko. Sa tindi ng mga nangyari sa akin noon, nawalan ako ng malay sa lugar kung saan ako itinago ni tatay. Pagkagising ko, umaga na yon, kinagat na rin ako ng mga langgam na pula dahil sa dugong dumikit sa balat ko. Muli akong napahagulgol ng iyak dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula nang wala sina nanay at tatay. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at puro mataas na puno lang ang nakikita ko. Marami rin ang nagkalat na kalansay ng mga hayop na pinatay sa lugar na yon. Nang magsimula akong maglakad, natakot ako dahil baka merong aswang na naghihintay sa akin. Sa totoo lang, ay lumipas ang 8 taon na nasa loob lamang ako ng gubat na yon. Nabuhay ako sa pagkain ng mga prutas at isda sa ilog. Naging palaboy ako sa malawak na kagubatan at naging mabangis na mangangaso para gawing pagkain ang mahuhuli ko. Upang mabuhay, ginawa ko ang lahat para lumaking matapang at palaban. Bukod doon, naging biyasa rin ako sa paggamit ng iba't ibang uri ng patibong at kung ano-ano pang kagamitan na makakatulong sa akin para mabuhay sa gubat na yon na matatagpuan sa Sierra Madre. Nang mga sandaling ito, 18 taong gulang na ako at kasalukuyang nakatingin sa buhayang umahon mula sa malaking ilog ng baryo ng Datora. Hawak ko ang pana na ginawa ko mula sa kawayan. Bakas sa mukha ko ang matinding galit dahil magmula nang mamatay ang mga magulang ko, naging malupit na ako sa mga hayop, lalo na sa mga ahas na kobra, dahil naniniwala kong may kaugnayan sila sa aswang na pumatay sa pamilya ko. Ito na ang katapusan mo, buhaya ka. Ang dapat sa'yo, binubulag muna bago patayin. Sa pagbitaw ko ng tali ng pana ko, nakaiwas ang puntirya kong buhaya sa palasong tatama sana sa mata nito. Marami na itong napapatay na tao at ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nawawala sa lugar namin. Nang makita niya ako, ay agad siyang sumugod sa akin. Tumingala ako para lumambitin sa mga baging na nakalaylay mula sa sanga ng puno. Nang makahanap ako ng pagkakataon para umatake, ipinilupot ko sa bewang ko ang baging, saka ko pinuntirya ang mga mata ng buhaya. Bumaon ang palaso nito sa kanyang mata, kaya napabalikwas ito ng gapang pabalik sa ilog. Mabilis akong bumaba sa lupa at hinabol ang buhaya, ngunit nakasisid na ito sa ilalim ng tubig. Pinaulanan ko ito ng palaso, ngunit bigo ko siyang mapatay. Bumulwak lang ang dugo nito at kumalat yon sa ibabaw ng tubig. Alam kong dahil yon sa dugo mula sa sugat ng buhaya. Paghakbang ko ay nakarinig ako ng sigaw mula sa kakahuyan. Ilang metro lang ang layo nito sa akin, kaya mabilis ako nakalapit sa kinaroroonan ng matandang lalaki na humihingi ng tulong. Nadatnan ko siyang hindi makagalaw dahil sa malaking bayawak na kulay itim. Ayon sa pagkakaalam ko, nakakalason ang kagat ng bayawak. Tulong! Tulungan mo ko, iho! Nakatingin sa akin ang matanda habang hindi nito ginagalaw ang kanyang katawan. Sa harapan nito ay meron ng bayawak na panay ang pagpapalabas sa malasangan nitong mga dila. Maingat akong umpo at iniunat ko ang pana
Sabay pinakawalan ko ang palaso na direktang tumama sa ulo ng bayawak. Tumagos ang palaso sa bibig nito. Saka ko nilapitan ang matanda at inalalayan ko siyang tumayo. Dinampot ko sa lupa ang isang basket ng prutas at iniabot ko ito sa matanda. Dahil sa laman nitong saging, dalanghita at lansones, napakunot ang noo ko. Kagaya kasi yon ng mga prutas na madalas kong natatanggap noon sa tuwing nagigising ako sa umaga. Maging ang itsura ng lagayan ay pamilyar din. Ay, Diyos ko po! Akala ko talaga'y katapusan ko na. Marami nga palang salamat sa pagkakaligtas mo sa akin, iyo. Wala pong anuman. Teka. Kilala niyo po ba ako? Hindi! Pero matagal na kitang binibigyan ng mga prutas. Ang totoo, para sa'yo talaga yan. Bakit niyo po ginagawa to? Bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil kailangan mo ng tulong ko. Isa pa, naaawa ko sa'yo eh. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Kaya sige na, tanggapin mo ng mga yan. Hindi ko po ito matatanggap. Hindi ko naman po kayo kilala eh. O di magpapakilala ko. Ako si Beroy. Lolo Beroy na lang ang itawag mo sa akin. Sana naman tanggapin mo na ito. Sige na. Naku, pasensya na po talaga kayo. Pero, huwag niyo po akong kaawaan. Makakaalis na po kayo. At huwag na po ulit kayong babalik dito ha. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Akmang tatalikod ako nang biglang dumaing si Lolo Beroy. Pagharap ko, nakita kong sapu-sapu niya ang kanyang ulo. Nakangiwi ang mukha nito dahil sa labis na sakit. Dahil dito, ay agad kong isinukbit sa balikat ko ang pana ko at mabilis ko siyang inalalayan. Ano pong nangyayari sa inyo? May masakit po ba sa inyo? Aray ko, aray! Sobrang sakit ng ulo ko, iyo. Masyado ko natakot kanina. Kaya naman ay nahihilo ko ngayon. Pakiramdam ko, matutumba ko! O sige, humawak po kayo sa braso ko. Dito po muna kayo sa ugat ng puno maupo. Teka, sandali lang, iyo. Maaari mo ba akong iatid muna sa bahay? Bigla kasi akong nanghina talaga. Abay talaga naman parang mawawalan na ako ng malay eh. Ay, sobrang sakit talaga ng ulo ko. Parang mabibiyak. Pwede bang ikaw na muna magdala ng basket na ito? Pero, sigurado po ba kayo nahihilo kayo? Abay, oo naman. Matanda na ako. At nakita mo naman siguro ang nangyari sa akin kanina, hindi ba? Kaya normal lang na maramdaman ito ng isang matandang kagaya ko. Baka naman kung pwede sana, iatid mo na muna ako sa bahay. Kung ayaw mo naman, sige. Wala akong magagawa, ayos lang. Sige ho. Iatid ko na po kayo. Teka, saan po ba kayo nakatira? Dyan lang ako nakatira sa kabilang ilog. Sa gitna ng talaiban na malapit doon sa may burol. Sige ho. Tara na po. Pakiramdam ko, plano talaga ng matanda na isama ako sa bahay niya. Magmula nang manirahan ako sa gubat, naging matalas na ang pakiramdam ko. Kaya alam ko kagad kung ano ang ibig sabihin ng kilos ng bawat tao sa paligid ko. Hindi ko sana siya tutulungan, ngunit naisip ko ang kabutihan ng matanda sa akin bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa kanya. Sinamahan ko siya hanggang sa bahay niya. Pagdating namin sa kubo na gawa sa kugon at kawayan, nakita ko ang isang matipunong lalaki na nagsisibak ng gatong. Agad nitong napansin si Lolo Beroy habang inaalalayan ko. Binitiwan niya ang palakol at mabilis siyang lumapit sa amin. Binawi niya agad ang braso ng matanda sa balikat ko at tinitigan niya ako ng masama. Lolo, ano po nangyari sa inyo? Ay, nako, baste. Nahilo lang ako ng konti. Pero ngayon ayos na ako.
Sabi ko naman kasi sa inyo eh, huwag na kayong pumunta sa gubat eh. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo nyo? Hala, sige na po. Maupo muna kayo, dun sa bangko. Apo, ayos na ako kaya huwag ka na mag-alala. Ang mabuti pa eh, ikuha mo na lang ako ng tubig na maiinom. Bigla akong nauhaw dahil sa mataas na sikat ng araw. Kung ayos na po kayo rito, heto po ang basket. Kailangan ko na pong umalis eh. Akmang tatalikod ako sa kanila nang biglang nagsalita ang matanda. Teka, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Wala po akong panahon makipag-usap sa mga taong ngayon ko lang po nakilala. At kung ano man po ang bagay na gusto niyong sabihin sa akin, ang mabuti pa, huwag niyo na pong ituloy. Dahil di po ako interesado. Batang walang yan to ah. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka tumanggap ng tulong mula sa lolo ko. Na hindi ka man lang nagpasalamat sa kanya. Pambihira ka naman oo. Wala ka palang kwentang tulungan eh. Inihatid ko lang siya rito. Pero hindi ibig sabihin nun ay makikipagkaibigan na ako sa inyo. Hindi ko rin hiningi na tulungan niya ako. Kaya wala akong dapat ipagpasalamat sa kanya. Hoy, ikaw kung sino ka man, umayos ka. Ganyan ka ba tumanaw ng utang na loob sa taong tumulong sa'yo? Wala akong dapat tanawin na utang na loob sa lolo mo. Dahil unang-una, hindi ko sinabing tulungan niya ako. Ba't bastos to ah? Tama na yan, tama na baste. Iwan mo na kami rito. Pabayaan mo muna kami makapag-usap ng kaming dalawa lang. Pero Lolo Beroy, Tinignan ni Lolo Beroy si Baste. Kaya napilitan itong umalis sa harapan namin. Saka bumaling sa akin ang matanda at kinausap niya ako. Alam kong pinatigas na ng panahon ang dibdib mo dahil sa mga nangyari sa'yo noon. Pero narito ako para ikaw ay tulungan. Hindi po ako tatanggap ng tulong mula sa inyo dahil wala kayong alam sa mga pinagdaanan ko. Kagaya mo, biktima rin ako ng kalupitan ni Haring Solomon. Natalo ako noon sa duelo. Nakatakas lang ako kasama ang nag-iisa kong anak na lalaki. Pero ang asawa ko at 3 anak na babae, hindi sila pinalad. Nalaman kong ipinakain sila sa mga alagad ni Haring Solomon. Kaya alam ko kung ano ang mga pinagdaanan mo. Napaunat ako sa pagkakatayo dahil nabanggit niya si Haring Solomon. Marinig ko pa lang ang pangalan nito. Kumukulo na talaga ang dugo ko dahil sa labis na galit. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap ako ng mga binatang may galit sa pamumuno ni Haring Solomon upang bumuo ng panibagong puwersa ng mga manunugis na tatapat sa kanyang kapangyarihan. Kilala niyo po pala si Haring Solomon. Ito po bang dahilan kung bakit niyo ako tinutulungan? Oo, dahil gusto kitang turuan sa pakikipaglaban. Marunong na po akong makipaglaban. Kaya hindi niyo na po ako kailangan turuan. Sabihin niyo po, saan ko matatagpuan ang kuta ni Haring Solomon? Sa nakikita kong galit sa mukha mo, kahit alam ko kung nasaan ang kuta ni Haring Solomon, hindi ko ituturo sa iyo dahil ayoko na mapahamak ka. Kung ayaw niyo pong sabihin sa akin, hindi ko po kayo pipilitin. Pero hindi magtatagal. Mahahanap ko rin ang kuta nila. Hindi mo to basta-basta mahanap dahil nagpapalipat-lipat sila ng kuta. Kung nasaan ang tirahan ng mga buwaya, naroon din sila. Sinasabi niyo lang po yan para hindi ko mahanap ang kinaroroonan nila. Para pumapilitan akong pumayag sa gusto niyo. Ang totoo, hindi niyo kilala si Haring Solomon. Kilala ko talaga siya, iyo. Sino ba ang hindi makakakilala sa isang malupit na hari na nagpapatay sa lahat ng mga antingero at manunugis ng mga aswang? Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, biktima rin ako ng kalupitan ni Haring Solomon. Wala nang oras. Mahalaga ang bawat segundo dahil hanggang ngayon ay patuloy na lumalakas ang kanyang puwersa at naghahasik pa rin siya ng lagim sa mga tao. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Dahil alam kong
Buhay pa rin ang galit sa dibdib mo. At gusto kong gamitin mo yan para pabagsakin ang hari ng mga aswang. Talagang yan po ang gagawin ko sa sandaling matagpuan ko na ang kuta nila. Ngunit kulang pa ang nalalaman mo tungkol sa pakikipaglaban. Kung haharap ka sa kanya na ganyan lang ang kakayahan mo, wala. Hindi ka mananalo sa kanya. Mabibigo ka lang. Hindi po totoo yan. Alam kong sapat na ang kakayahan ko para pabagsakin siya. Babawiin ko ang mga kapatid ko sa kanya. At hindi po ako titigil hanggat hindi niya pinagbabayaran ang ginawa niya sa pamilya ko. Sa lumipas na 8 taon, tsak na patay na ang mga kapatid mo. Kaya huwag ka nang umasa na buhay pa sila. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Buhay pa ang mga kapatid ko. Sinisigurado ko yan sa inyo. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Elo. Hindi sila pag-aaksayan ng oras ni Haring Solomon para buhayin. Natitiyak kong patay na sila at ipinakain na din sa mga alaga niyang buhaya. Parang binabayo ng maso ang dibdib ko. Dahil sa mga narinig ko, sinisisi ko ang sarili ko. Sana, hindi ako pumayag na ako lang ang iniligtas ni tatay ng gabing yon. Bigla kong langhina, ngunit nakuyom ko ang mga kamao ko dahil sa labis na galit. Kung ganun, kasama na po mga kapatid ko sa mga ipaglalaban ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang gabing nawala ang lahat sa akin. Isinusumpa ko. Uubusin ko ang mga alagad niya. Ako mismo magpapataob sa hari ng mga aswang na si Solomon. Hindi yan ganun kadali. Hindi mo rin siya mapapatay kung wala kang taglay na agimat. Huwag mong mamaliitin ang isang hari. Lalo na kung siya ay isang aswang na agalon hayupan. Tuluyan akong napaupo sa tabi ng matanda nang banggitin nito ang tungkol sa pagkatao ni Haring Solomon. Kahit maraming tanong sa isip ko, umasa ako na baka merong maitutulong sa akin si Lolo Beroy. Ano pong uri ng nilalang ang aswang na agalon hayupan? Sila ang mga aswang na lakad na nambibiktima gamit ang kanilang mga alaga. Kagaya halimbawa ng ahas, bayawak at buhaya. Ginagamit niya ang mga ito para dalan siya ng pagkain. Kinukuha rin niya ang itlog ng mababangis na hayop upang taniman ng kanyang itim na orasyon. Sa ganitong paraan, lahat ng ipag-uutos niya ay susundin ng mga ito. Paano po sila mapapatay? Gagamitan mo sila ng agimat, kagaya ng minalyong Waxim Spiritum o mas kilala sa pangalang Infinitong Dagat. Sa pamamagitan nito, ay makokontra mo ang itim na kapangyarihan ng isang agalon hayupan. Sa sandaling mamatay ang agalon hayupan, ito rin ang katapusan ng kanyang mga alaga. Konektado sila sa isa't isa. Maaaring masugatan mo lang ang mababangis na hayop na alaga niya, pero hanggat hindi namamatay ang hari nila, hindi rin sila mamamatay. Maliban na lang kung nasa iyo ang mahiwagang liabe na merong mutya ng ligaw na San Telmo. Ano po ang kakayahan ng liabe na may mutya ng ligaw na San Telmo? Ang kakayahan nito ay sunugin ang kalaban sa pamamagitan ng paglitaw ng nagbabaga nitong liwanag. Iyon ang nag-iisang sandata na papatay sa lahat ng uri ng masasamang elemento. At ang medalyong Waxim Spiritum ang magiging proteksyon mo naman laban sa aswang na agalon hayupan. Kung ganun, ang liabe po ang dahilan kung bakit pinatay ni Haring Solomon si tatay. Oo, maaaring ganun na nga. Natitiyak ko rin na kaya niya itinago ang sandata dahil alam niyang isa sa anak ng antingero ang magmamana sa liabe at magiging banta ito sa pag-ahari niya. Kung malakas po ang liabe ni tatay, bakit po kaya walang nagawa ito laban kay Haring Solomon? Natatandaan ko po na nagduelo silang dalawa at natalo si tatay.
Dahil nga, hindi siya ang tunay na nagmamay-ari sa liabe. Tanging ang sandata ang pumipili sa kanyang magiging amo. Yun ang dahilan kung bakit wala itong bisa nang makipaglaban ng tatay mo sa hari ng mga aswang. Matagal akong hindi nakapagsalita. Pakiramdam ko, maraming nalalaman ang matanda. Tila kilala niya ang pamilya ko at hindi nga ako nagkamali dahil ayon sa kanya ay dati siyang guro ng aking ama bilang manunugis. Ngayon naman daw ay muli siyang naghahanap ng mga binatang sasanayin niya upang labanan ang kapangyarihan ng hari ng mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto kitang makausap. Lihim kitang sinubaybayan nung bata ka pa. Dahil naniniwala kong ikaw ang sunod na tagapagmana sa maiwagang liabe. Ngunit marami ka pang dapat na matutunan. Gagawin mo ito para sa 2 misyon. 2 misyon? Ano pong misyon? Una, kunin mo ang maiwagang liabe sa gitna ng lawa. Ngunit magagawa mo lang yon kapag taglay mo na ang medalyong Waxim Spiritum o Infinitong Dagat. Ano po ang kaugnayan ng medalyong Waxim Spiritum sa mahiwagang liabe ni tatay? Mas lalakas ang kapangyarihan ng liabe kapag nagtaglay ka ng medalyong Waxim Spiritum. Ang mga ito ay katumbas ng itim na karunungan ni Haring Solomon. Ano naman po ang pangalawang misyon ko? Talunin mo sa duelo si Haring Solomon. At yun ang paggaandaan mo sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Ano? Pumapayag ka na ba sa alok ko? Sige po, pumapayag po ko. Mabuti naman kung ganun. Bigyan mo ng katarungan ang nangyari sa pamilya mo at tutulungan kitang lumaban. Hindi po ako papayag, Lolo Beroy. Hindi natin tutulungan ang taong to. Nagulat kami sa biglang pagsingit ni Baste sa usapan namin. Nakabalik na pala ito at may dalang isang basong tubig. Iniabot nito ang baso sa matanda at matalim niya akong tinignan. Hindi po ako makakapayag na tulungan yung lalaking yan. Wala po siyang utang na loob, Lolo Beroy. Basta tumigil ka. Pabayaan mo ko sa diskarte ko. Hindi po kita pwedeng pabayaan. Tulungan niyo na po ang ibang tao, wag lang siya. Wala naman niyang kwentang tao, di ba? Hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob sa inyo. Baka siya pa nga maging dahilan na ikakapahamak nyo at siya pa ang sumira sa mga plano natin. Teka, sandali lang. Sa tono ng pananalita mo, parang kilalang-kilala mo na ako, ha? Bakit? Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Apo ko sa iyo. Pasensya na sa kanya. Marami na kasi akong tinulungan noon. Ngunit sa uli, ako rin ang kinalaban nila. Sumapi sila kay Haring Solomon para pabagsakin ako. Ngunit alam kong ginamitan lang sila ng itim na orasyon ni Haring Solomon. Kaya yun nangyari. Ibahin niyo po ako, Lolo Beroy. Hindi po ako katulad nila. Meron po akong ipinaglalaban at paninindigan. Anong ipinaglalaban mo? Ang maging tuwag at makasarili? Yun ba? Wag mo akong huhusgahan. Teka, tama na yan. Tumigil na kayo. Siya nga pala iyo. Ano nga bang pangalan mo uli? Ako po si Elo. Elo ang pangalan ko. Napansin kong natigilan si Lolo Beroy. Ngunit hindi ito nagpalata. Sa halip, hinarap nito si Baste at pinagsabihan. Ako nang bahala rito, Baste. Kaya mabuti pa pumasok ka na rin sa loob at ihanda mo magiging kwarto ni Elo. Teka, sandali lang po. Wala po akong sinasabi sa inyo na dito ako titira. Narinig niyo po yun, Lo? Siya na nga ang inaalok nyo. Siya pa ang nagmamalaki. Baste, pwede ba? Tama na. Sundin mo na lang ang inuutos ko. Basta, hindi po ako makakapayag na tumira siya rito. Ayoko siyang makasama. Baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya. Kahit ayaw mo siyang makasama, ako masusunod sa pamamahay ko. Sasanayin ko siya sa pakikipaglaban. Mangyayari yon sa ayaw at sa gusto mo. Alam niyo po kung bakit ayoko siyang makasama. Kahit noon pa na tinutulungan niyo pa siya.
Ayaw na ayaw ko sa kanya. Kaya bakit ito ginagawa sa akin? Dahil kailangan niya ng tulong ko at wala nang ibang ibig sabihin yun, Baste. Sana nga po walang ibig sabihin to. Papayag lang po ako sa gusto niyo mangyari kung tatanggapin niya ang pakikipagduelo sa akin. Kapag natalo ko siya, paaalisin ko po siya dito sa bahay. Nanginig ang katawan ko dahil sa biglang pagbangon ng galit sa dibdib ko. Kapag naririnig ko ang salitang duelo, mabilis na umiinit ang ulo ko dahil naaalala ko ang mga nangyari kay tatay. Kaya nagulat si Baste nang bigla ko siyang inatake ng hampas ng panak. Tumama ito sa kanyang katawan dahil hindi niya inaasahang aatakihin ko siya. Nang makabawi ito sa gulat, tumama ang sipa niya sa mukha ko at bumagsak ako sa lupa. Mabilis akong tumayo. Gumanti ako sa kanya ng hampas ng pana, ngunit nahawakan niya yon at binali sa pamamagitan ng kanyang tuhod. Dahil dito, mas lalong umusbong ang galit sa dibdib ko at magkakasunod na suntok ang pinakawalan ko. Hindi ako tumama sa kanya. Para siyang kidlat sa bilis at nagawa niyang iwasan ang kamao ko. Sinubukan kong sipain siya sa sikmura, pero tinabig niya ang paa ko at gumante siya sa akin ng malakas na sipa na direktang tumama sa dibdib ko. Napaatras ako. Hindi ko agad naiwasan ang suntok niya at tumama yun sa sikmura ko. Namilipit ako dahil sa labis na sakit. Mayabang ka lang pala magsalita eh. Pero mahina ka pala pagdating sa pisikalan. Hindi totoo yan. Naunahan mo lang ako. Agad ko siyang inatake ng suntok. Ngunit naiwasan niya ito. Si Lolo Beroy naman ay nanatiling nakaupo habang pinapanood niya kami kung paano kami maglaban ni Baste. Akala ko mahusay na ako pagdating sa pakikipaglaban dahil napapabagsak ko ang mga mababangis na hayop. Ngunit nang si Bastina ang kalaban ko, para akong walang lakas, walang alam at kakayahan sa pakikipaglaban. Nagmistula akong talunan nang bumagsak ako sa lupa. Dinakot ni Baste ang leeg ko at akma sanang susuntukin niya ako sa muka nang biglang lumapit si Lolo Beroy para awatin si Baste. Tama na, Baste! Kung galit ka, huwag mong pagbuntunan ng galit si Elo. Alam kong wala siyang laban sa'yo dahil wala siyang sapat na kaalaman sa pakikipaglaban. Kung talagang hindi mo mapigil ang galit mo, ako ang kalabanin mo! Saka lang ibinaba ni Baste ang kanyang kamaong nakatutok sa mukha ko. Ramdam ko ang galit sa kanyang kamay, pati na sa kanyang titig. Nagtataka ko, para bang may pinaghuhugutan ito ng galit. Saka ito umalis sa harapan ko at pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Si Lolo Beroy naman ay inilihad niya sa akin ang kamay niya at hinila niya ako para tumayo. Pinispisan ko ang katawan ko para matanggal ang lupang dumikit sa salawal ko. Tanging ito lamang ang suot ko na galing pa sa mga damit na ibinigay sa akin noon ng matanda. Napakunot ang noo ko dahil sa pagtataka. Ayos ka lang ba, Elo? Ay, nako, pasensya ka na talaga dun sa apo kong si Baste. Ganun lang siya, pero mabait naman yon. Talagang hindi ka lang niya gusto. Ayos lang po ko. Baka hindi po siya sanay na meron siyang kaagaw sa atensyon niyo. Ay, nako, baka nga ganun. Pambihira naman oh. Ang sakit tuloy ng katawan ko. Pero alam niyo po, Lolo Beroy, nagulat po ako sa husay ni Baste pagdating sa pakikipaglaban. Nakita mo rin ba? Opo eh. Ngayon alam mo na, kay Baste pa lang bumagsak ka na. E paano pa kung nasa totoo ka ng laban at kaharap mo na si Haring Solomon? Ngayon ko lang po naintindihan. Hindi pa po pala sapat ang mga natutunan ko sa gubat. Lolo Beroy, turuan niyo po ako sa pakikipaglaban. Hindi ko po gustong maging mahina sa paningin ng ibang tao. Mabuti naman at naiintindihan mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Namalayan ko na lang na tinanggap ko na ang alok ni Lolo Beroy. Sa bahay niya ako tumuloy kahit tutol si Baste. Kahit magkasama kami sa iisang silid,
Hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Ramdam kong iniiwasan niya ako sa tuwing nagkakasalubong kami. Hindi rin kami nag-uusap na para bang wala siyang nakikitang ibang tao sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong pagkakamali kay Baste at para bang napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Mula sa bintana ay tanaw ko siya habang nagsisibak ito ng kahoy. Litaw ang maskulado nitong katawan at tila sanay sa mabibigat na gawain. Kapansin-pansin din ang mahaba nitong buhok, balbas at bigote na siyang nagtataklob sa mukha nito. Kahit saan ko siya tignan, hindi mababakas ang anyo niya bilang isang mahusay na manunugis ng mga aswang. Sa ilang araw kong pamamalagi sa bahay ng matanda, nakilala ko ng lubusan ang maglolo. Dito ko nalaman na isa palang antingero, si Lolo Beroy, dahil ipinakita niya sa akin ang iba't ibang uri ng agimat. Isang umaga ay dinala ko ng matanda sa likod ng bahay nito at itinuro niya sa akin ang nakalaylay na punching bag na gawa sa sako. Wala na tayong aaksayang oras. Kailangan na nating simulan ang pagsasanay mo. Gamit ang kamao mo, Elo. Butasin mo sa suntok ang sako na may lamang mga bato. Ang layunin nito ay sukatin ang lakas ng kamao mo. Agad kong sinimulang suntukin ang sako. Dama ko kagad ang sakit ng kamao ko. Para bang namamanhid ang pulso ko at pakiramdam ko, mababali ang buto ko. Tiisin mo ang sakit. Sa una lang mahirap yan. Kapag nasanay ka na at alam mo ang dahilan kung bakit ka lumalaban, mababaliwala mo rin ang sakit na nararamdaman mo. Muling sumagi sa isip ko ang tagpong inatake si tatay ng mga aswang. Kaya mas lalong bumaon ang kamao ko sa sako. Hindi ko na malayang nawasak ko ito. At kahit nahulog na ang mga bato sa lupa, ay tuloy pa rin ako sa pagsuntok. Saka ko lang napansin na dumudugo na pala ang kamao ko. Lumapit sa akin si Baste habang titig na titig sa kamay ko. Kulang pa ang sakit niyan sa lahat ng mga naranasan ko noon. Kaya kung mahina ka, huwag ka nang tumuloy sa pagsasanay. Baste, layuan mo si Elo. Huwag mo siyang guguluhin. Iniwanan ako ni Baste ng nakakalokong ngisi. Kaya sinamaan ko siya ng tingin habang papalayo siya sa akin. Patutunayan ko sa kanya na mas kaya ko siyang higitan. Sige, Elo. Tapos na ang pagsasanay mo sa sakong yan. Ngayon naman, ay gumamit ka ng itak sa pagputol sa mga kahoy na ito. Tumambad sa paningin ko ang mga kahoy na kasing sukat ng hita ko. Nakabaon ang mga ito sa lupa. Iniabot sa akin ng matanda ang isang jungle bolo. Ito ang magiging sandata mo habang hindi mo pa nakukuha ang maiwagang liabe. Sa oras na maputol mo ang mga kahoy na nasa harapan mo, ipagkakaloob ko sa iyo ang medalyong Waxim Spiritum o Infinitong Dagat. Magsasagawa tayo ng ritual. Ngunit kung hindi mo mapuputol ang mga kahoy na yan, wala kang karapatan para sa medalyon. Nahirapan ako dahil yakal ang kahoy. Ultimo pa ako nababali rito kapag ito ang pupukpukin. Kaya talagang masusukat nito ang tibay ng pulsuhan ko. Umabot ng 2 araw bago ko naputol ang kahoy. Ngunit tinawanan lang ako ni Baste. Ha! Pinahihirapan mo lang ang sarili mo eh. Inutil ka pa rin para sa akin. Teka, ano ba problema mo, Baste? Bakit ka ba nagkakaganyan na? Anong ginawa ko sa'yo masama para tratuhin mo ako ng ganito? Bakit pakiramdam ko malalim ang galit mo sa akin? Isipin mo kung bakit ako nasusuklam sa'yo. Makita ko pa lang ang pagmumukha mo. Kumukulo na ang dugo ko. Marinig ko lang ang pangalan mo. Gusto ko nang pumatay. Pwes, labanan mo ko. Nang makita mong hinahanap mo. Wala akong kasalanan sa'yo. Kaya wala kang karapatang tratuhin ako ng ganito. Wala ka nga bang kasalanan? O kinilimutan mo lang ang lahat? Ito ang tatandaan mo. Kahit kailan, hindi kita matatanggap dito. Nagsiselos ka ba? Dahil mas mabait ang pakikitungo sa akin ni Lolo Beroy kaysa sa'yo?
Hindi ganun yun. Kapag nalaman mo kung anong dahilan ko, magsisisi ka. At hindi mo ako matitignan sa mga mata ko ng ganyan. Dahil mapapahiya ka lang. Sino sa atin na mapapahiya? Hetong sa'yo! Hayop ka! Bakit mo ako sinuntok? Dahil ubus na ang pasensya ko sa'yo. Dala ng galit ko, sinuntok ko ulit siya. Sabay dakot sa damit niya. Saktong pagdating ng matanda, nakita niya ang eksenang yon. Anong ibig sabihin nito? Hello, Baste! Anong ginagawa niyo? Malakas na tinabig ni Baste ang kamay kong nakadakot sa damit niya at tahimik siyang umalis sa harapan ko. Mabilis namang lumapit sa akin si Lolo Beroy. Hello, ano ba nangyari sa inyo? Saglit lang akong nawala. Nagkaganyan na kagad kayo. Talaga bang hindi na kayo magkakasundo? Pasensya na po, Lolo Beroy. Meron lang po kami na hindi pagkakaintindihan. Ay, nako. Pasensya ka na rin sa apo ko, Elo. Ikaw na sana ang bahalang umintindi sa kanya. Ano po bang dahilan at pakiramdam ko galit na galit po siya sa akin. Sa bagay na yan, si Basti lang ang makakapagsabi sa'yo kung bakit nagagalit siya sa'yo. Hala, sige na. Ituloy mo na ang pagsasanay. Pagsapit ng hapon, habang nagsasanay ako, nagbago ang ihip ng hangin. Napalinga sa paligid ang matanda na para bang meron itong napapansing kakaiba. Lo, bakit po? Hawakan mo lang ang itak mo. May kalaban sa paligid. Magsasalita pa sana ako nang biglang dumating ang mga nilalang na sa tingin ko ay mga alagad ni Haring Solomon. Ang mga agalon hayupan ang tumambad sa paningin ko. Bawat isa sa kanila ay may kasamang buhaya. Ang iba naman ay itim na bayawak at ang ilan ay ahas ang kasama. Lahat sila ay papalapit sa aming kinaroroonan. Pumwesto ko sa unahan ng matanda at itinutok ko sa kanila ang itak ko. Sige, subukan nyo lumapit sa amin at puputulin ko talaga ang mga leeg nyo! Agad na inutusan ng mga agalon hayupan ang kanilang mga alagad para sumugod sa amin. Kaya mabilis akong umatake sa kanila ng pasalubong. Tinamaan ko agad sa leeg ang bayawak na kulay itim. Nasusugatan ko lang ang mga hayop pero hindi ko sila napapatay. Maya-maya pa ay umatake sa amin ang sawa. Tangkan tutuklawin ako nang may lumipad sa ere na palaso at direkta itong tumama sa mata ng ahas. Elo! Pumasok kayo sa loob ng bahay! Bilisan nyo! Lo, tayo na po! Agad akong inalalayang tumakbo ni Lolo Beroy papasok sa loob ng kubo. Sinalubong naman kami ni Baste na agad nagpakawala ng mga palaso sa ere. Gulat na gulat ako sa biglang pagdating ng mga agalon hayupan kasama ang kanilang mga alagang hayop. Lo, dito lang po kayo ha. Tutulungan ko po si Baste. Mag-iingat ka, Elo! Mabilis akong lumabas ng bahay at agad kong tinaga sa leeg ang mga nilalang na papasugod sa akin. Ginamit ko ang natutunan ko sa pangangaso, kaya nailagan ko ang pag-atake ng mga ito. Maya-maya pa ay biglang lumitaw ang malaking ahas na sawa. Malaki ang tiyan nito, na halatang may nilunok na unang biktima. Ito ang agad na pinuntirya ko. Gamit ang itak, kinaga ko ang tiyan nito. Wala itong ipinagkaiba sa kahoy na tinataga ko kanina. Kaya pala, isa yun sa paraan na itinuro sa akin ng matanda. Dahil makunat na ang balat ng ahas, hindi tumatalab ang talim ng itak ko sa katawan nito. Tumabi ka! Hindi mo talaga mapapatay ang ahas na yan. Ang magandang paraan para hindi niya tayo maituro sa amo niya, yun ay ang bulagin siya! Pagkasabi ni Baste nun, ay 2 beses itong pinatamaan ang mga mata ng ahas gamit ang palaso. Humuni ng malakas ang ahas at humampas ang kanyang buntot sa mga punong naroroon. Dahil sa patuloy nitong pagwawala, nahagip ng buntot nito ang katawan ko. Bumalandra ako sa puno at naramdaman ko ang pananakit ng likod ko. Sa pagtayo ko, nakita kong nakatutok ang pana ni Baste sa sawa. Pero nakaalis na ito. Gumapang na itong palayo sa amin.
Dahil na rin sa takot ng ibang mga agalon hayupan, tumakbo sila para tumakas. Naiwan kaming natitigilan at habol ang sariling hininga. Wala ka pa sa totoong laban, pero muntik ka na mamatay. Napakahina mo talaga. Oo na, ikaw nang magaling at ikaw nang malakas. Aray ko, lintik na yan. Ang sakit tuloy ng likod ko. Pambira naman, oo. Malalim yata ang sugat ko sa likod, ah. Ganyan ang napapala nang hindi nag-iingat. Pwede ba tama na? Nasasaktan na nga ang tao kung ano pa sinasabi mo eh. Nabigla lang ako kanina, kaya hindi ka agad ako nakalaban. Sos! Katwiran mo, bulok. Ang sabihin mo, duwag ka. Anong sabi mo? Duwag ka. Duwag ka. At yun ang totoo. Talagang inuubos mo ang pasensya ko, ah. Hetong sa'yo. Ah! Ba't mo ako sinuntok? Nagtatanong ka pa. Kung talaga magaling ka. Sige, magsuntukan tayo ngayon. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko noon. Dahil matagal ko nang pinagpapasensyan ang ugali niya. Mabilis kong binitiwan ang itak ko. At dahil nagulat si Baste sa ginawa ko, nabitiwan niya rin ang pana niya. Sa pagkakataong to, nagpalitan kami ng suntok. Bawat atake ko ay gumaganti rin si Baste. Hindi niya iniiwasan ang suntok ko kahit may pagkakataon siya. Dahil sa ingay naman naming dalawa, nabulabog sa loob ng bahay si Lolo Beroy. Dahil dito, agad siyang lumabas at lumapit ito sa amin. Hindi na kayo nahiya sa sarili niyong pagbumuka. Ang tatanda niyo na. Kayong dalawa pa nagpapatayan. Bakit hindi niyo ginamit ang tapang na yan sa mga kalaban? Pasensya na po, Lolo Beroy. Ito po kasing si Baste eh. Tama na! Pareho kayo may kasalanan. Wala po akong kasalanan. Siya ang unang sumuntok sa akin. Isa ka pa, Baste. Hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Kailangan mo itong ayusin. Dahil kung hindi na ako magtsatsagang turuan kayo sa pagsasanay. Sabay talikod ni Lolo Beroy. Nagkatinginan kaming dalawa ni Baste at naghiwalay ng landas. Lumipas ang 2 linggong pagsasanay, ay unti-unti ko nang natutunan ang paggamit ng itak. Malayo yun sa nakasanayang kumparaan noon. Kaya tuwan-tuwa si Lolo Beroy dahil malaki na raw ang ipinagbago ko. Ngayong nalampasan niyo ang unang pagsubok, ang ritual naman para sa pagbibigay ng medalyon ang gagawin natin upang ganap kayong makilala ng mga agimat na ipagkakaloob ko sa inyo. Ano pong agimat ang ibibigay niyo sa akin, Lolo Beroy? Para sa iyo, Baste, ang bagay sa iyo ay bertud ng putik. Ang kakayahan nito ay itago ka mula sa paningin ng mga agalon hayupan. Ang tawag sa ganitong uri ng kakayahan ay tagabulag. Paano po ako magiging tagabulag? Maglalaho ka sa oras na humawak ka sa putik. Dapat lagi kang may dalang putik upang mapanatili mo ang kapangyarihan ng bertud ng putik. Bakit naman po putikan sa akin? Wala na po bang iba? Wala na. Dahil yun ang nararapat para sa iyong kakayahan. Dapat po ang ibinigay niyo kay Baste ay ang mutya ng unggoy. Yung po ang bagay sa kanya. Abat, talaga ba't sinusubukan mo ko, ha? Tama na! Magsitigil na kayo! Para kayong mga aso at pusa! Si Basti lang naman po ang pusa rito eh. Mahilig kasi magpapansin sa inyo. Isa ka pa, Elo! Ang gusto ko ay magturingan kayong parang isang tunay na magkapatid. Isipin nyo na pareho ko kayong apo. Hinding-hindi po mangyayari yun, Lolo Beroy. Dahil ayoko sa kanya. Hindi talaga maitago ni Baste ang galit sa akin. Kaya umalis ito sa harapan namin at iniwan niya kami. Pabayaan mo siya. Hindi magtatagal ay makakaya niya ng harapin ang galit niya. Sa ngayon, mahalagang maituro ko sa iyo ang hakbang upang magkaroon ng bisa ang medalyong Waxim Spiritum. Sige po, nakahanda na po ako. Kagaya ng mga pangkaraniwang orasyon para sa bisa ng medalyon, pinausukang bao na merong insenso at kamangyan
ang ginawa ni Lolo Beroy. Isinama rin niya si Baste na napipilitan pang lumapit kanina. Nang matapos kami sa ritual at ganap na naming suot ang agimat namin, nagpahinga kami sa loob ng kwarto namin. Samantala, sa kabilang panig naman ng kagubatan ng baryo ng Datora sa may Sierra Madre, nagwawala sa galit si Haring Solomon. Dumating kasi sa kuta niya ang sugatan niyang mga alaga, kasama ang bulag na sawa. Sinong bumulag sa'yo, sawa? Sabihin mo! Sinong may gawa nito sa'yo? Lumatag sa lupa ang katawan ng ahas sa tanong na yon ni Haring Solomon. Siya lang ang nakakaintindi sa senyas ng katawan ng kanyang alaga. Biglang namula ang kanyang mga mata dahil sa galit. Ah! Kung ganun, natagpuan nyo na ang bahay ng matandang antingero. Nakita nyo rin na may bago siyang estudyante. Ibig sabihin, hindi pa rin siya tumitigil. Bumubuo pa rin siya ng hukbo na lalaban sa pamumuno ko. Hindi ito maaari. May kukuha na sa sandata ni Ben. Natitiyak ko na may binabalak silang masama laban sa akin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Haring Solomon sa paligid ng kanyang kuta. Dahil dito ay sabay-sabay na lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Yumuko sila na para bang naghihintay sa utos ng kanilang hari. Bumalik kayo sa bahay na matandang yun. Pigilan niyo siya at patayin. Kung hindi naman, dalhin niyo sa akin ang matandang si Beroy. Mabilis na itinaas ni Haring Solomon ang kanyang tungkod, sabay sambit sa kakaibang orasyon. Kung kaya, lumiwanag ito. Kasunod ng pagsusuot ulit nito sa maskara niya, nakahawig ng kobra. Dahil dito, isa-isang lumapit sa kanya ang naglalakiyang mga buwaya na nanggaling pa sa tubig lawa na malapit sa kuta niya. Higit silang malaki kesa sa mga ordinaryong buwaya. Mapupula rin ang kanilang mga mata na parabang balot sila ng mahikang itim. Bantayan niyong mabuti ang lawa. Natitiyak kong may kukuha sa sandatang pag-aari ni Ben. Malakas ang kutob kong isa sa mga binatang kasama ni Beroy ay ang batang matagal ko nang hinahanap noon. Sa loob ng 8 taon. Sa wakas, lumitaw na siya. Sabay-sabay na umalis sa harapan ni Haring Solomon ang mga alagad niya para gawin ang kanyang mga ipinag-uutos. Samantala, pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, ay nagising ako dahil sa pag-iinit ng suot kong medalyong Waxim Spiritum. Napabalikwas ako ng bangon at nakita ko si Baste na naghahanda ng pana niya. Naramdaman din itong may aswang sa paligid dahil sa palatandaan ng agimat namin. Kasunod nito ang pagpasok ni Lolo Beroy sa loob ng aming kwarto. Bilisan niyo! May mga nilalang sa paligid ng bahay natin! Dito lang po kayo, Lolo. Ako po ang harap sa kanila. Sige, Elo. Ikaw dyan sa likod at dito naman ako sa harap ng bahay. Naghiwalay kaming dalawa ni Baste habang si Lolo Beroy ang naiwan sa loob ng kwarto namin. Sa bintana ako dumaan at paglapat ng mga paa ko sa lupa, inilinga ko ang paningin ko sa paligid. Dito na tumambad sa akin ang mga aswang kasama ang kani-kanilang mga alaga. Mabilis ko silang sinalubong ng taga at nagulat sila sa bigla naming paglitaw ni Baste. Tuluyang kaming nakipagsabayan sa mga ito at sa pagkakataong yon, kaya na naming pumatay ng mga agalon hayupan. Ang lahat din ng kanilang alaga ay namatay din sa harap namin at naging abo. Si Basti naman ay ginamit niya ang bertud ng putik kaya agad siyang naglaho. Ginamit niya ito upang malaya siyang makalapit sa ibang natitirang mga agalon hayupan. Tama nga ang sinabi ni Lolo Beroy. Mapapatay lang namin ang mga mababangis na alaga ng mga ito kapag napatay namin ang kanilang amo. Habang ako naman, lahat ng tamaan ng sandata ko ay nasusunog din ang katawan. May pagkakataong nasusugatan ako pero agad din itong naghihilom. Nang malaman kong may ganito kong kakayahan,
Nilapitan ko ang mga kalaban. Para lamang akong nagtatabas ng katawan ng saging sa lakas ng kamay ko. Sa isang iglap, natalo namin ang mga kampon ng kadiliman. Ayos ah! Humuhusay ka na sa pakikipaglaban ah! Sana nga lang, hindi ka maging duwag sa pagharap sa hari. Patutunayan ko sa iyo na nagkakamali ka sa panghuhusga sa akin. Hindi ko na natapos ang mga sasabihin ko dahil nakita kong may isang agalon hayupan ang biglang tumakbo. Nagmula ito sa pagkakakubli sa likod ng malaking puno. Anak naman ng putya oh! May nakatakas! Halika! Sundan natin siya, Baste! Teka! Paano si Lolo Beroy? Pagkakataon na natin to para makita ang kuta ni Haring Solomon. Kapag nasundan natin siya, mahahanap din natin ang lungga nila. Kaya halika na! Kaya na ni Lolo Beroy ang sarili niya! Walang nagawa si Baste, kundi ang sumunod sa akin. Mabilis naming tinakandaan, papasok sa gubat ng Sierra Madre na pinasukan ng agalong hayupan. Pagkalipas ng isang oras na pagsunod namin sa aswang sa kagubatan ng Sierra Madre, narating namin ang lawa at doon mismo nakita namin ang maraming buwayang nakapaligid sa malapad na bato. Hindi kuta nilang natagpuan natin, Baste, kundi ang kinalalagyan mismo ng maywagang liabi ni tatay. Anong gagawin natin sa isang yan? Gamitin mo ang bertod ng putik at patayin mo siya. Humawak sa putik si Baste. Kasunod ng paglaho nito sa paningin ko, lumapit siya sa agalong hayupan na nakatalikod sa amin. Agad nitong sinaksak sa likod ng aswang gamit ang palaso nito. Sa isang iglap, nasunog at naging abo ang katawan nito. Nang mapatay ni Baste ang agalon hayupan, lumapit ako sa gilid ng lawa at hindi ko inalis ang paningin ko sa malapad na batong nakatayo sa gitna. Naramdaman ng mga buwaya ang presensya ko, kaya mabilis silang umahon sa tubig para atakihin ako. Gamit ang itak, walang kahirap-hirap kung inundayan sila ng saksak sa katawan. Kaya lang, mabilis din silang bumalik sa lawa kahit sugatan. Napagtanto kong ang lahat ng hayop na naroroon ay alaga ni Haring Solomon. Kaya hindi ko sila basta mapapatay kung hindi ko mapapatay ang amo nila. Umisip ako ng paraan kung paano ko makukuha ang liabe. Maya-maya pa ay muling nagpakita sa akin si Baste. Hintayin mong maghanay sila papunta sa bato. Tutungtungan mo ang likod nila at gamitin mo ang kakayahan mong tumalon ng mataas. Sige na, kailangan mong gawin kagad yun bago pa maramdaman ng amo nila ang presensya natin. Yun nga ang ginawa ko. Tinungtungan ko ang nakalitaw na likod ng mga buwaya at sa dulo nito, lumukso ako ng mataas na halos 2 dipa ang distansya. Tagumpay kong narating ang ibabaw ng malapad na bato. Saka ko nilingon ang mga hayop na sabay-sabay lumangoy papunta sa kinaroroonan ko. Diyos ko! Nagawa ko! Nagawa ko! Bilisan mo na! Kunin mo na ang maiwagang liabe! Ano bang ginagawa mo? Saka ko lang napansin ang nilulumot na liabe at ang putol na braso ng ama ko na ngayon ay kalansay na. Biglang tumulo ang luha ko. Ang masaklap na sinapit ng aking ama sa kamay ng hari ng mga agalon hayupan na si Haring Solomon. Ano? Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Kunin mo na ang liabe! Malapit nang umahon ng mga buhaya sa kinaroroonan mo! Aatakihin ka na nila! Agad kong dinampot ang liabe. Subalit nagtataka ko dahil hindi ko to maiangat. Napakabigat nito na para bang nagbubuhat ako ng malaking bato. Baste! Hindi ko mabuhat ang liabe! Anong gagawin ko? Gawin mo lang ang sinabi ni Lolo Beroy! Kailangan kilalanin ka ng liabe! Ipakita mo ang galit mo! Ipakita mo kung bakit kailangan mo ang kanyang kapangyarihan! Pero paano? Anong gagawin ko? Litong-lito ko ng mga sandaling yun, Sir Blair. Pero mas pinilit kong hawakan ito at pilit na inangat. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga makuha. Sige na! Magpakuha ka na! Ano ba? Para mo nag-awa! Nagulat ako sa biglang pagsakmal ng buhaya sa binti ko. Mabuti na lang
at tinamaan ito ng palaso ni Baste bago pa man bumaon ang ngipin nito sa laman ko. Kaya naman, lumubog ulit ito sa tubig. Dahil dito, nagmadali ako sa pagkuha ng liyabe ni Tatay. Nakikiusap ako sa iyo, Maywagang Liabe. Ikaw na lang ang pag-asa ko para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Ikaw lang din ang pag-asa ko para matapos ng paghahari ni Solomon. Tulungan mo ako pakiusap. Ikaw na lang ang maaasahan ko eh. Kailangan mabuhat kita. Kailangan makuha kita. Ubod lakas kong tinanggal ang liyabe sa kamao ni Tatay. Kasunod ng pagtulot ng luwa ko at pumatak ito sa sandata ng ama ko. Dito lumitaw ang kakaibang liwanag na nagpalayo sa mga buwayang handa na sanang sumampa sa malapad na bato. Paglingon ko, natakot sila dahil nakuha ko ang liyabe ni Tatay. Kasabay ng pagliwanag din ng suot kong medalyong waksim espiritong. Nagkaroon ng ipo-ipong tubig ang lawa at itinaboy nito ang mga buwaya. Isinuot ko ang liyabe sa aking kamao at bigla kong nakaramdam ng lakas ng katawan. Nagawa ko ring tumalon ng mataas at agad akong nakatawid sa pangpang ng lawa. Gulat na lumapit sa akin si Baste at hindi ito makapaniwala sa ginawa ko. Ikaw nga, Elo. Ikaw nga ang totoong tagapangalaga ng liyabe. Nagawa mo. Nakuha mo ang sandata. Kaya pala hindi ko nakita ang kapangyarihan nito. Naggamit pa ito ni Tatay. Dahil ako pala ang nakalaan para dito. Magsasalita pa sana si Baste nang bigla siyang tumilapon sa kakawian. Nang sundan ko ng tingin ang nilalang na umatake kay Baste, nakita ko ang mga agalon hayupan na may hawak pantungkod at pinagpapapalo nila kami. Sa likod nila ay naroon din ang malaking mga bayawak. Nang makabawi ng lakas si Baste, dalawa kaming umatake sa mga kalaban. Pinaulanan ko ng suntok ang mga aswang gamit ang suot kong liyabe. Sa bilis ng pangyayari, hindi naiwasan ni Baste ang pag-atake sa kanya ng isang agalon hayupan. Kasama ang alaga nitong bayawak. Pinagtulungan nilang ibalibag sa lupa si Baste. Ngunit nakaganti rin ito gamit ang pana niya. Bumaon ang palaso sa mata ng kalaban nito at agad ding nasunog ang katawan kasama ng mga bayawak. Ako naman ay lumitaw ang nagbabagang apoy sa suot kong liyabe. Binalot ng apoy ang kabao ko at lahat ng umatake sa akin ay agad na nasusunog ang katawan. Sa isang iglap, mabilis naming tinalo ang mga bagong dating na agalon hayupan. Sigurado akong alam na ni Haring Solomon na nakuha mo ng liyabe. Kailangan na nating umalis dito. Bumalik na tayo sa bahay ni Lolo Beroy. Tara na! Mabuti pa nga. Tara! Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang tumambad sa paningin namin ang bahay ni Lolo Beroy. Wasak ang dingding at sira ang pinto nito. Wala rin doon ang matanda dahil sa nangyari. Sinuntok ako ni Baste. Tila sa akin niya sinisisi ang pagkawala ng matanda. Nakita mo na nangyari! Hindi natin dapat siya iniwan! Huwag mong isisi sa akin ang pagkawala niya dahil pareho lang natin siyang iniwan. Hindi nga dapat kita sisisihin eh. Pero simula lang dumating ka sa buhay namin, nagkaganito na kami! Anong sabi mo? Kamalasan lang ang dala mo. Lahat na lang ng taong dinidikitan mo napapahamak. Kung hindi napapahamak, iniiwan mo. Sabi ko na nga ba eh, unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong wala kang magandang dala sa buhay namin. Ano ba pinagsasabi mo, Baste? Hindi kita naiintindihan eh. Dahil manhid ka. Lahat na lang ng taong mahalaga sa buhay ko, inilalayo mo sa akin, hayop ka. Dumating ka lang, nagkagulo na. Naging ganito na kami. Tumigil ka, hindi totoo yan. Matagal ko nang napapansin na matindi talagang galit mo sa akin ha. Hindi naman kita kilala. At wala akong atraso sa'yo. Wala rin ako natatanda ang kasalanang nagawa ko sa'yo. Talaga? Sigurado ka bang wala kang naalalang nagawang kasalanan mo sa akin? Alam mo ba sobrang pagtitimpi ko ng galit nang una kitang makita rito? Gusto kitang patayin. Gusto kong basagin ang pagmumukha mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo? At gagawin mo yun sa akin ha?
Sabihin mo sa akin para alam ko! Hindi ba talaga ako nakikilala, Elo? Bakit hindi mo ako titigan sa mga mata? Matagal akong hindi nakapagsalita at tinitigan ko lang ang kanyang mga mata. Ngayon ko lang napansin na para bang pamilyar ito sa akin. Parang nakita ko na siya, ngunit hindi ko siya matandaan. Namalayang ko na lang na naluluha na ang mga mata ko. Nauutal ako dahil isang pangalan ang lumitaw sa isip ko. Kuya Lito? Kuya Lito, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Ang kapatid mo na iniwan mo. Ngayon, alam mo na kung bakit isinusumpa kung nagkita pa tayo. Kuya, ikaw ba talaga yan? Buhay ka! Oo, talaga palang kinalimutan mo na ako. Dahil hindi mo man lang ako nakilala. Hindi mo man lang naramdaman kung bakit galit na galit ako sa'yo. Buhay ka pala, Kuya Lito. Paano ka nakatakas doon? Paano ka nakaligtas? Sa tulong ni Rex, ibinuwis niyang buhay niya para iligtas ako. Galit na galit ako sa inyo ni tatay nun dahil iniwan niyo kami. Pero nalaman ko na matay din siya at ikaw lang ang iniligtas niya. Alam mo bang kinasusuklaman kita? Isinusumpa ko ang araw na yon at isinumpa ko sa sarili ko na kapag nagkita tayo, sasaktan kita. Dudurugin ko ang pagbumuka mo, hayop ka! Kuya Lito, nagkakamali ka. Wala akong kasalanan. Baste na ang pangalan ko ngayon. Kahit ang pangalan ko ay sinusuka ko na. Hindi mo sinabi kay tatay na balikan kami nun. Sarili mo lang ang inisip mo, tapos ngayon, aasta ka. Na para bang hindi mo ako kilala. Hindi talaga kita nakilala, kuya. Dahil ang laki na ng pinagbago mo. Pero kuya, alam ng Diyos na binalikan kayo ni tatay. Subalit napahamak siya bago pa man siya makabalik sa inyo. Pinatay siya ni Haring Solomon sa harapan ko. Bata pa lang ako noon, Kuya Lito. Kaya anong laban ko sa kanila? Wala kang kwentang kapatid dahil duwag ka. Yun ang alam ko. Dahil kung ako nasa kalagayan mo nun, ibubuwis ko ang buhay ko para lamang mailigtas ko kayong lahat. At ngayon, pati si Lolo Beroy, nakaisa-isang taong tumulong sa akin, ay napahamak din ang dahil sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Kapag merong nangyaring masama kay Lolo Beroy, ako mismo ang papatay sa'yo. Teka, hindi ba't pipi ka? Paano nangyari to? Paano ka nakapagsalita? Sa dami ng mga nangyari sa akin nun, sa dami ng mga nakita kong pinatay sa harapan ko, nakapagsalita ako dahil sa sobrang galit. Kaya ito ako ngayon. Gumagawa ako ng paraan para matapos na ang paghihirap ko. Para mapatay ko si Haring Solomon at ikaw. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. Kuya, patawarin mo na ako. Alam mo, wala akong kasalanan, kuya. Kaya nga nagsikap ako na matuto sa pakikipaglaban eh. Para patayin din si Haring Solomon. Wala akong pakialam sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita kapatid, tandaan mo yan. Kuya, patawarin mo ako. Alam ng Diyos na binalikan kita. Kung nakatakas ka pala, ba't di mo ako hinanap nun? Naisip mo ba ng bata-bata ko? Sumagi ba sa isip mo na alamin kung buhay pa ako o hindi? Huwag ka na magpalusot para baliktarin ang pangyayari. Dahil kahit saan tignan, hindi pa rin magbabago ang katotohanan ng iniwan mo kami. Sige, kung galit ka at gusto mo akong patayin, gawin mo na. Patayin mo na ako. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ko. Bumagsak ako sa lupa. Hinayaan ko si Kuya Lito. Nasaktan niya ako. Hindi ako lumaban sa kanya. Hanggang sa tumigil ang kamao niya sa ere. Nanginginig yun dahil sa galit at namumula ang kanyang mga mata. Kung ako lang ang masusunod, dito palang pinatay na kita. Pero kailangan ko pang iligtas si Lolo Beroy. Kailangan ko pang liyabe na nasa iyo. Umalis si Kuya Lito sa harapan ko at tumakbo ito palayo. Pumasok ito sa kakawyan at sinundan ko siya. Nang mga sandaling yon ay kalat na ang liwanag sa paligid. Ilang oras ang lumipas, nakita namin ang isang buhaya na gumagapang papunta sa kabilang kakawyan. Sigurado kong papunta ito sa kuta ni Haring Solomon.
upang ibalita ang ginawa namin sa kanyang mga kasama. Hindi nga ako nagkamali dahil tumambad sa paningin ko ang isang malaking kuta na napaliligiran ng mga alagad ni Haring Solomon. Si Kuya Lito naman, na ngayon ay si Basti na, nagtago ito sa likod ng puno. Mula sa kinatatayuan ko, kita ko ang nangyayari sa loob ng kuta. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Haring Solomon nang mag-usap silang dalawa ng alaga niya. Doon din ay nakita ko ang nakagapos na si Lolo Beroy. Hindi! Hindi maaari! Sinasabi ko na nga ba't ang kinaroroonan ng liabe ang una nilang pupuntiryahin? Mga inutil talaga kayo! Bakit tinayaan yung makuha ang sandata ni Ben? Maghintay ka lang, Solomon! Dahil ang sunod nilang kukunin ay ang kapangyarihan mo! Tumigil ka! Kasalanan mo to, tanda! Dapat noon pa ay pinatay na kita. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ako makausad sa paghahari ko. Hala, sige na! Kunin niyo ang anak ni Ben, pati ang liabe! Humuni ng malakas ang buwayang kausap nito na para bang nagkakaintindihan silang dalawa. Anong sabi mo? Dalawa sila. Natagpuan mo rin ang isa sa anak ni Ben na nakatakas doon? Kung ganun, natagpuan na pala nila ang isa't isa. Ako nagbuklod sa magkapatid para mabuo sila laban sa'yo. Kaya kabahan ka na, Solomon, dahil malapit na ang katapusan mo! Matagal na palang alam ni Lolo Beroy na kapatid ko si Baste. Kaya pala, naiintindihan nito ang galit ni Baste nung una kaming nagkita. Hayop ka talagang matanda ka! Ang dapat sa'yo ay mamatay! Hoy kayo! Magsikalat kayo! Hanapin niyo magkapatid! Kailangan ko sila ng buhay! Bilisan niyo! Magdasal ka na, Solomon! Dahil hindi magtatagal! Wawasakin nila ang kuta mo! Tumigil ka! Bababagsakin ko sila sa harapan mo! Tandaan mo yan! Hindi mo malilin lang ang bunso niyang anak. Malakas ang kutob kong sa pagkikita niyong dalawa. Taglay niya na ang pinakamalakas na kapangyarihan na magpapabagsak sa'yo. Sa pagkakataong yun, sinuntok ni Haring Solomon si Lolo Beroy dahil sa galit. Hindi nakaganti ang matanda dahil nakagapos ito sa kawayan. Pumutok ang labi nito at dumura na may kasamang dugo. Nakuyom ko ang kamao ko dahil sa labis na sama ng loob. Gusto ko nang sumalakay kung hindi ko lang naalala ang kalagayan ng matanda. Ngunit tumingin ako sa gawi ni Kuya Lito. Nakita kong humawak siya sa bertod ng putik at naglaho ito. Nang sundan ko ng tingin ang damo, ay kusang humahapa yun. Indikasyong papasok sa loob ng kuta si Kuya Lito. Agad akong sumunod sa kanya at inatake namin ang mga nilalang na nagbabantay sa paligid ng kuta ng mga agalong hayupan. Hindi maaari. Mapanganib ba na iisip na gawin ni Kuya? Baka mahuli siya. Akmang hakbang ako para sundan si Kuya Lito nang may humarang na mga sibat sa daraanan ko. May nakatutok din sa likod ko, kaya wala akong nagawa kundi ang itaas ang mga kamay ko. Itinulak ako ng isa sa mga alagad ni Haring Solomon papasok sa loob ng kuta. Natigilan sina Lolo Beroy at Haring Solomon nang makita akong biyag ng mga tauhan nito. Nakita mo ba, Beroy? Ito ang isa sa anak ni Ben. Anong sabi mo kanina? Siya ang papatay sa akin? Tingnan mo nga, at nahuli siya agad ng mga alagad ko. Lumapit sa akin si Haring Solomon. Dala ang kanyang tungkod. Pagkatapos ay isinuot niya ulit ang kanyang maskara. Matalim ko siyang tinitigan at kahit hindi ko na nakikita ang anyo niya, alam kong masaya ito sa pagkakadakip niya sa akin. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Hindi na ako mahihirapang hanapin ka.
Nasaan ang kapatid mo? Natitiyak ko nasa paligid lamang siya. Ako lang ang sumugod dito. Kung ganun malakas pala ang loob mo, matapang ka pala. Nakakatuwa naman. Parang kailan lang ay umiiyak ka pa nung kinuha namin ang tatay mo. Sa pagkakataong to, titiyakin ko na ikaw naman ang iiyak. Gusto ko ang tapang mo. Masarap paglaruan. Mukhang meron na akong makakalaban sa duelo. Yan din ang hinihintay kong sabihin mo. Hinahamon kita sa isang duelo, hayop ka. Kapalit ng buhay ni Lolo Beroy. Sige nga, dalhin sa gitna. Tignan ko kung hanggang saan ang tapang mo. Hoy kayo! Tawagin niyo ang mga alagad ko! Utos nito sa mga nilalang na nakahawak sa mga braso ko. Pagkatapos nila akong ipasok sa kwadradong ring, ay sinundo nila ang ibang mga aswang na agalon hayupan. Tumayo sa gitna ng ring si Haring Solomon. Habang panay ang tawa, wala itong kaalam-alam na sa mga sandaling yon ay naglilibot na si Kuya Lito. Isa-isang pinilipit ni Kuya Lito ang leeg ng mga bantay sa paligid ng kuta. Kita niya ako at si Haring Solomon na nag-uusap. Nang mapansin niya ang nakataling si Lolo Beroy, umikot siya sa kabila at lihim na kinalagan ng tali ang matanda. Lolo, ako to. Huwag po kayo magpalata. Tatanggalin ko ang pagkakagapos ng kamay nyo. Mag-iingat ka, Baste. Sa oras na maramdaman nila ang presensya mo at masugatan ka, maglalaho ang kakayahang tagabulag ng bertud ng putik. Opo. Mabilis na kinaligan ni Kuya Lito ng tali si Lolo Beroy. Nang matapos ito sa kanyang ginagawa, nagtungo naman siya sa ibang mga aswang na alaga ni Haring Solomon. Kinuha niya isa-isa ang mga ito at sa labas ng kuta, doon niya tinapos ang buhay ng mga ito. Sa isang iglap, ay nasunog ang mga ito at naging abo, kaya walang naiiwang bakas sa lupa. Samantala, pumuesto naman si Haring Solomon. Ilang di pa lang ang layo nito sa akin. Ipinakita niya kung paano niya paganahin ang kapangyarihan ng kanyang maskara. Ibig sabihin, sa maskara siya humuhugot ng lakas. Kailangan kong matanggal yun. Nang lumingon ako sa gawi ni Lolo Beroy, ay napansin kong hindi na nakatali ang kamay nito at isinenyas niya sa akin ang unti-unting pagkawala ng mga alagad ni Haring Solomon. Manood kayong lahat! Saksiyan ninyo kung paano kong ilalampaso ang tagapagmana ni Ben sa kanyang maiwagang liyabe! Masyado namang malaki ang bilib mo sa sarili mo. Baka mapahiya ka at ikaw ang ilang paso ko. Ginagawa yan, hindi sinasabi. Nagkakamali ka sa pagbibigay ng pagkakataon kay Elo dahil siya mismo ang magpapamagsak sa'yo. Tumigil ka! Ako lang ang malakas dito. Napatay ko na ang mga antingero at manunugis na mga aswang. Kaya wala rin siyang magagawa laban sa akin. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Haring Solomon na para bang minamaliit niya ang kakayahan ko. Nang mga sandaling yon, ay walang liwanag ang aking liyabe. Ilang saglit pa ay nagtipon-tipon ang kanyang mga alagad. Hindi nila napansin na bawas na ang kanilang mga kasama. Sabay-sabay nilang itinuktok ang kanilang tungkod sa lupa bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Umusal agad ng orasyon si Haring Solomon. Kaya naman, kinontra ko ito sa pamamagitan ng suot kong medalyong Waxim Spiritum. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Nagtagpo kami sa gitna at nagpalitan ng pag-atake gamit ang sandata namin. Mabilis umilag si Haring Solomon, samantalang ako ay ilang palo ng tungkod ang tumatama sa katawan ko. Pasadsad akong napatras ng hakbang, kaya lumakas ang tawa ni Haring Solomon. Wala ka palang pinagkaiba sa ama mo. Masyado kang mahina. Masyado kang nagmamadaling mamatay. Ito pa ang para sa'yo! Saluhin mo! Hindi ko naiwasan ang paglapat ng tungkod niya sa balikat ko.
Kaya napaluhod ako sa lupa. Pero mabilis akong tumayo at gumante sa kanya ng suntok na tumama sa dibdib niya. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa at akmang lalapitan ko siya nang may lumitaw na malakas na liwanag sa tungkod niya. Itinutok niya ito sa akin at tumama sa dibdib ko ang liwanag nito. Nahirapan akong huminga, ngunit tiniis ko ito para makaganti kay Haring Solomon. Aminado ko, malakas siya at naramdaman ko agad ang malakas na puwersa ng kanyang kapangyarihan. Elo! Labanan mo siya! Gawin mo mga tinuro ko sa iyong orasyon! Bilisan mo! Kaya ka nangihina dahil ginagamit ka niya ng itim na karunungan! Hinihigop niya ang lakas mo! Tumigil ka, Beroy! Masyado kang pakialamero! Akmang susugurin ni Haring Solomon si Lolo Beroy. Ngunit mabilis akong humarang at malakas ko siyang sinuntok na direktang tumama sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Dito niya napansin ang presensya ni Kuya Lito habang umaatake ito sa kanyang mga alagad. Ano ito? Ano nangyayari? Bakit hindi nakikita ang kalaban? Simula pa lang ito, Solomon. Ito na ang simula ng paniningil nila sa lahat ng kasalanang ginawa mo sa kanilang mga magulang at kapatid. Kung ganun, nandito pala ang isa sa anak ni Ben at taglay niya ang kapangyarihang tagabulag. Oh, kaya humanda ka na. Paste, Elo, simulan na ang laban! Tuluyang kaming nagkagulo. Ako, laban kay Haring Solomon. Si Kuya Lito at Lolo Beroy naman ay hinarap ang mga agalon hayupan na alagad ni Haring Solomon. Hanggang sa nahuli ni Haring Solomon ang leeg ko, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para tanggalin ang maskara niya. Hindi ang kagaya mo ang tatapos sa paghahari ko! Ubod lakas ko siya, sorry. Ubod lakas niya akong sinuntok sa sikmura, kaya tumalsik ako at bumagsak sa lupa. Pero, nadala ko naman ang maskara niya. Ano to? Ibalik mo sa akin ang maskara ko! Panoorin mo kung paano ko babasagin ang maskara mo gamit ang liabi ko! Ang pinagsamang galit at determinasyon kong mapabagsak ang hari ng agalon hayupan ang nagpalitaw sa liwanag ng liabi ko. Bumalot ang apoy sa kamay ko at saktong pagsuntok ko sa maskara nito, bumagsak sa lupa si Haring Solomon. Nabawasan ang kapangyarihan niya dahil naabo ang kanyang maskara na siya palang pinagkukunan niya ng lakas sa paggamit ng itim na karunungan. Magbabayad kang hayop ka! Sinira mo ang maskara ko! Dahil nasira ko to, hindi mo na magagamit ang kapangyarihan mo para utusan ng mababangis na hayop na kagaya ng buhaya. Mga bayawak ataas! Teka, anong gagawin mo? Sa pamamagitan ng medalyong Maxim Spiritum, ako ang mag-uutos para lapain ka ng mga sarili mong alagad. Hindi! Hindi mangyayari yan! Nalaban ako! At hindi ka magtatagumpay! Mabilis na bumangon si Haring Solomon at nagpalit siya ng anyo bilang aswang na agalon hayupan. Tumigil pansamantala ang kanyang mga alagad dahil sa pagbabagong yun ng kanilang hari. Sinamantala naman ni Kuya Lito ang pagkakataon at inatake niya ang lahat ng mga alagad ni Haring Solomon sa tulong din ni Lolo Beroy. Sa muli naming paghaharap ni Haring Solomon, inatake ko siya ng suntok gamit ang liabi ko at tumama ito sa kanyang muka. Ramdam ko agad ang panghihina niya. Akala mo ba ay matatalo mo ako? May mga alas pa ako! Biglang itinaas ni Haring Solomon ang tungkod niya. Nagkulimlim ang kalangitan at dumilim ang paligid. Kasunod ng pag-alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa ay dumagsa ang mga naglalakiyang mga buwaya na agad na umatake kina Lolo Beroy at Kuya Lito. Baste! Gamitin mo ang bertud mo! Bilisan mo! Ikaw naman, Elo, palitawin mo ulit ang apoy sa liabi mo. Kailangan mo lang palabasin ang matinding galit sa puso mo
upang mabuhay ang kapangyarihan ng Liabe sa tulong ng orasyon na mula sa medalyong suot mo. Opo, gagawin ko po ang mga sinabi nyo. Wala na kayong magagawa. Napapaligiran na kayo ng mga alagad ko. May magagawa ako, Solomon. Maaalala ko pa lang ang kasamaang ginawa mo sa pamilya ko. Sapat na yun para magliyab ako sa galit. Ito ang nararapat sa'yo! Hayop ka! Ah! Tila tumigil ang oras nang magliyab ang suot kong liabe at bumalot ito sa kamao ko. Sabay suntok kay Haring Solomon na hindi naman niya agad naiwasan. Para bang nararamdaman din ng kanyang mga alagang buhaya ang sakit na nararamdaman ng hari nila. Dahil sabay-sabay silang umatungal sa ni ng sakit. Ang sakit ng ulo ko! Parang sasabog ang ulo ko! Ano nangyayari sa akin? Paano nagkaroon ng ganyang kalakas na kapangyarihan ang sandatang yan? Hayop ka! Heto na! Ang katapusan mo! Ibinuhos ko ang lahat ng galit ko kay Haring Solomon. Direktang tumama sa kanyang muka ang bolang apoy mula sa liabi ko na tuluyang tumupok sa hawak nitong tungkod. Bumalot ang nagbabagang apoy sa buong katawan nito, kaya nasunog ito at naging abo ang katawan. Kasama ng mga alaga niyang buhaya, ang makulimlim na kalangitan ay muling lumiwanag at tumahimik ang paligid. Elo, nagtagumpay ka. Natalo mo ang hari. Tapos na ang kasamaan niya. Nabigyan ko rin po ng katarungan ang nangyari sa mga magulang ko. Saka ko lang naalala si Kuya Lito. Hinabol ko siya dahil balak na niyang lumabas ng kuta para iwan ako. Kuya! Kuya, sandali! Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Hindi ako tinugon ni Kuya Lito. Diretso siyang naglakad, ngunit humarang ako sa dadaanan niya. Sa pagkakataong yun, kasama ko si Lolo Beroy. Kuya, patawarin mo ako. Huwag mo akong iiwan. Baste, pareho kayong nagdusa ni Elo. Pareho kayong biktima rito, kaya sana, tanggapin mo na ang paghingi niya ng tawad. Wala na pong dahilan para kilalanin pa niya akong kapatid. Paano naman ako? Buhay pa ako, di ba? Pamilya tayo. Panahon na para malaman ninyong dalawa ang buong katotohanan ng totoo niyo kong lolo. Anak ko si Ben. Kaming dalawa lang ang nakaligtas noon. Hindi talaga ako nagpakilala sa inyo dahil ginamit ko ang galit nyo upang mapabagsak ang mga aswang na agalon hayupan. Hindi ako makapaniwala sa mga ipinagtapat ni Lolo Beroy sa amin. Kaya pala tinutulungan niya kami noon dahil kadugo namin siya. Sadyang mapagbiro talaga ang tadhana dahil nagkaroon ulit kami ng pamilya sa pamamagitan ng matanda. Lumipas pa ang ilang taon, Sir Blair, bago ako natanggap ni Kuya Lito. Naiintindihan ko naman siya dahil kahit sa akin nangyari yon, baka sumama rin ang loob ko. Ngunit mabuti na lang, napatawad niya rin ako. Sa ngayon po, ay meron na kaming sari-sariling pamilya. Walang nakakaalam noon na ako ang nagpataob sa hari ng mga aswang. Ako rin ang dahilan kung bakit wala ng agalong hayupan ang nabubuhay sa lugar namin. Wala ng aswang sa Sierra Madre. Napatunayan ko po na ang pagpapatawad ang pinakamasayang tagumpay na makakamit natin sa buhay. Ang galit kong minsan ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Ngunit may pagkakataon na nagagamit din ito laban sa kasamaan. Dito kasi nagsisimula ang tapang para lumaban. Pero laging tatandaan na dapat ay nasa tamang lugar pa rin ang tapang. Kailangan pa rin panatilihin ang kabutihan bago tayo gumawa ng kung anumang desisyon. Maraming salamat po sa inyo, Sir Blair, sa walang sawa po ninyong pag-a-upload ng magagandang istorya.
Ako nga po pala ulit si Elo. At ito na po ang katapusan ng aking kwento. Hanggang sa muli, mga idol.